Now, balik ako. Yung salita ni President Duterte, redirection. Yan, tandaan niyo yun. Redirection. Teka, tumigil muna kayo sa video. Huwag nyo nang pakialaman yung video. Wala naman yan eh. Yun yung message. Wala na yan. Doon kayo mag-focus doon sa sinabi kong original na problema. Congress, yung pera. Pasagutin yung Congress, yung resolution 10 na yan, yung certificate, liquidation by certification na yan. Tapos noon yung ano yung nangyari do sa sukle, do sa balanse ng travel expense. Kasama ba yan, in part ba yan do sa binayad ng 632 million na 2 milyon kada congressman na parang pamasko? Tama ba yun? Pamasko ba yun? Sagutin nyo, Congress. Yun yung issue, dun tayo. Because wag na nating pansinin na muna yung presidente, bugbog sarado na yung presidente. Wag mo na, yaman na. Because may message din ako sa presidente. Yung Congress at saka Senado, yun ang puntiryahin ninyo. Bakit? Congress and Senate, you have 6 months to show to the Filipino people na you are worthy of our trust and confidence. Kayo, mga senador at mga congressman, kahit patawag nyo ko, sorry, in advance, babastusin ko kayo because you are not honorable. Sorry in advance. Kasi tignan ninyo, yung mismong resolution number 10, ayaw ninyong sagutin. Ginagawa nyo kaming tanga. Sa ngayon, you have 6 months na ayusin nyo sarili nyo, pick up your character, kung saan pa talaga kayo. Masama ba ako? Mabait ba ako? Masama ako? Mabait ba ako? Para ba ako sa taong bayan o para ako sa sarili? And you answer that question. You look at the mirror. You look at yourself. And then, sabihin nyo sa sarili niyo, para ako sa taong bayan. At mula doon, Congress at Senate, kayo mismo, you divide yourselves from the rotten apples. Yung mga bugok na itlog dyan, somebody sa Congress at sa Senate, tumayo kayo, sabihin nyo, mali naman talaga itong Resolution 10. Ayusin na natin. Congress and Senate, binibigyan ko kayo ng avenue. Ako mismo, binibigyan ko kayo. The Filipino people will follow. No? Basta sa akin, tapusin na natin itong kagaguhan ng Pilipinas. Ha? Kakagalit na kayo eh. Tapusin na natin. At kayong lahat Pilipino, kaya nating tapusin yung problema ng Pilipinas. Ayusin na natin. Napag-iwanan na tayo. Kaya gawin na nating Singapore tong Pilipinas, gawin nating Japan, gawin nating mga kapitbahay natin. Kaya natin. Ang problema, tayo kasi tatanga-tanga eh. Naloko tayo eh. Niloloko tayo, binubudol tayo. Nakailang budol na tayo eh. Ilang taon eh. Congress and Senate, may pagkakataon pa kayo. Linisin yung sarili ninyo sa amin, sa mga mata namin. Ipakita ninyo yon. President of the Republic, BBM, you have 6 months. 6 months hanggang June 30. Because after that, wala na, bye-bye. No, bye-bye. Because by 6 months, mula ngayon, marami na kaming pumirma. At malalakpasan namin yung mandate, yung binigay namin sa'yo, yung babawiin namin yon. Ako binawi ko na eh. Naglakas loob ako, bawiin yon. At maraming sumusuporta sa akin. Yung hindi lang ako nagbablog, nag-worry na lahat. Pati si General Macanas, tinawagan ako kung safe pa ako. Ang daming tumatawag sa akin sa mga vlogger, sa mga OFW. Ang daming tumatawag. Pati mga retired na enlisted man tumatawag. Sir, okay ba kayo, sir? Nandito lang kami, sir, susuporta. Kikilos kami pagka kikilos kayo. And sabi ko, wag, walang kikilos. Wala. Because mamamadali. Walang kikilos. Wag natin bigyan ng problema yung Armed Forces. Ang Armed Forces, ang message ko sa inyo, intact lang kayo. Intact lang kayo. You protect the Constitution, the duly authorized power, the President, and down the line, you protect the country, you protect the people. Nandun lang kayo, Armed Forces, buo kayo. Huwag kayong magwawatak-watak. Because time, 6 months from now, hinug na. May hinug na eh. If you get what I mean. Tapos, Mr. President, you have 6 months. Mr. BBM na lang. Sa akin, BBM ka na lang. Meron kang 6 na buwan para ayusin ito. 6 na buwan.
whether you will go down in history as the worst president in the Republic of the Philippines, the worst president in our history, or you go down thinking that you are a Filipino and you tried somehow to redeem the Marcos name. So, nasa iyo yung choice. Yung 6 na buwan na yan, gagamitin mo pa ba para isuppress ang taong bayan? Yung 6 na buwan ba yan, gagamitin mo para hayaan yung ibang tao na hindi binoto na siya magpapatakbo ng gobyerno? You have 6 months to correct it. Rectify the problem. As kami, we're trying to rectify the problem. Nabudol kami. That's why yung manifesto na yan, we have the choice kung babaguhin ba namin na yung aming kinreate na monster. Tayo nag-create niyan eh. So, may option ako na bilang isang citizen ng Republic na ayusin to. Mas mataas ako sa Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty, nasa ng gobyerno, nandito sa ilalim lahat sila. Kaya, nilinaw ko yan sa mga vlog ko. That's why maraming nagising doon. We, the sovereign Filipino people, huwag kayong magpapatakot. Because tayo, mas mataas bilang tao, bilang Pilipino, mataas tayong lahat. Kaysa sa kahit sino yan, kahit sino. Even the armed forces, buong armed forces yan, maniniwala sa taong bayan pagka nakita nila yung sovereign will ng tao. Pero kung magpapatakot kayo, dahil sa pailan-ilan lang, mga vlogger na bayaran, yung mga expert dyan, yung mga troll, wala yan. Kayong mga troll at saka mga bayaran, 6 na buwan na lang kayo. Sige, tumanggap kayo na tumanggap ng bayad. 6 na buwan na lang kayo. Because pagka nahinog na yung prutas, no, pipitasin na, malalaglag kusa yun. Aanihin na kusa yun. At matitikman namin. Yun yung bagong Pilipinas, di ba? Bagong Pilipinas. Yun talagang bagong Pilipinas. Ang sinasabi ko sa inyo, wag yung 4 na taon lang ang ibigay natin. Ang bigay natin, 10 taon. Binibigay natin sa kanya, hindi. Binibigay natin sa sarili natin. We deserve a better Philippines.